Hello po ulit mga kapatid, narito na naman po ako para mag-share ng salita ng ating Diyos. Tunay na pinagpala na naman tayo dahil makakapakinig na naman tayo ng Word of God ngayong umagang ito. Pero unahin po muna natin ang manalangin para samahan at gabayan tayo ng ating Diyos. Magsiyo po tayo. Yes, O God, muli nagpupuri kami sa iyo, nagpapasalamat kami sa iyo, Lord, dahil sa iyong kabutihan, dahil sa iyong pagmamahal sa amin. Ama, maraming salamat na naman ngayong umagang ito na kami po ay binigyan mo ng pagkakataon para makinig, mag-aral, magbasa ng iyong mga salita dahil ito po ang iyong inuutos na dapat kaming makinig, mag-aral, magbasa palagi ng iyong mga salita at ito po ay aming isabuhay. Lord, muli mo po kaming samahan, turuan at gabayan. Open our minds and understanding para lubusan naming maintindihan ang aming pag-aaralan ngayong umagang ito. Muli mo rin po akong samahan, turuan, gabayan, Lord, para lahat ng aking sasabihin ay galing lamang po sa iyong salita. Maraming salamat and we believe, Lord, na narito ka, kasama ka namin, kaya tagumpay po ang aming gawain ito. Salamat, Lord. Salamat, Jesus. Salamat, Holy Spirit. Muli, pinupuri ka namin, pinasasalamatan, sinasamba ka namin. Sa tanging pangalan ng aming Panginoong Hesus na aming tagapagligtas, lahat tayo ay magsabi ng Amen and Amen. At ito po ang aking channel. Hello po ulit mga kapatid. Ulitin ko lang isang pinagpalang umaga po sa ating lahat mga kapatid. Bago po ako mag-start ng aking sharing ngayong umagang ito, muli ko pong anyayahan yung mga bago po dyan sa aking channel na huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe, paki-like and share niyo po yung aking mga videos at paki-click din po ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago at iba ko pang i-upload. At samantalahin ko na rin po na ako po ay nagpapasalamat sa mga subscriber at mga nagsasubscribe pa, no? Nasa 6,300 na po yung aking subscriber. Maraming salamat po at God bless po sa inyong lahat. Salamat po. Mga kapatid, ang aking i-share sa inyo ay dito po sa John chapter 8. Yan po yung aking i-share sa inyo ngayong umagang ito. Dito po tayo mag-start sa verse 12 ng chapter 8 ng John, at ito po ay may pamagad na si Jesus ang ilaw ng mundo. At ito po ang sabi. Siguro ituloy po natin ito hanggang verse 19 mga kapatid. Tuloy natin dahil napakaganda ng sinasabi po dito, at saka natin babalikan, himayin ng konti ang verse 12 po. So, mag-umpisa na po tayo. Verse 12. Nagsalita ulit si Jesus sa mga Pharisees. Ako ang ilaw ng mundo. Magkakaroon ng ilaw ang buhay ng taong sumusunod sa akin at hindi na siya maglalakad sa dilim. Sinabi sa kanya ng mga Pharisees, ikaw lang ang nagsasabi niyan at walang kwenta ang mga ganyang pananalita. Hindi, sabi ni Jesus, kahit ako lang nagsasabi nito, totoo ang sinasabi ko kasi alam ko kung saan ako nanggaling o kung saan ako galing at kung saan ako pupunta. Pero, hindi nyo alam kung saan ako galing at kung saan pupunta, kung saan ako pupunta. Verse 15, nanghuhusga kayo ayon sa standards ng tao, pero wala akong hinuhusgahan. Pero pag ako ang humusga, tama ang hatol ko. Kasi hindi ako nag-iisa, kasama ko ang Ama na nagpadala sa akin. Nakasulat sa law nyo na pag parehas ang sinasabi ng dalawang witness, totoo ang sinasabi nila. Ako mismo ang nagsasalita para sa sarili ko at ang Ama na nagpadala sa akin ay nagsasalita din
tungkol sa akin. At verse 19, nasaan ang tatay mo? Tanong nila. Di nyo kilala, pati ang tatay ko. Sagot ni Jesus, kung kilala nyo ako, kilala nyo din ang tatay ko. Amen and amen. Salamat sa pagkakabasa ng salita ng ating Diyos. Salamat sa salita ng Diyos na ating narinig na naman ngayong umagang ito. Dito una sa verse 12, sinabi ng ating Panginoong Hesus sa pangalawang pagkakataon na I am, no? Na nagsalita ulit si Jesus sa mga Pharisees, ako ang ilaw ng mundo. Magkakaroon ng ilaw ang buhay ng taong sumusunod sa akin at hindi na siya maglalakad sa dilim. Ito yung pangalawang pagkakasabi niya, I am. Diba mga kapatid? Ito yung pangalawa, yung ilaw. At yung una, alam niyo po ba yun? Natatandaan niyo po ba yun? Na sinabi ng ating Panginoon. So, dito po, sinabi dito, sa kanya ng mga Pharisees, ikaw lang ang nagsasabi niyan, walang kwenta ang ganyang mga pananalita, sabi sa kanya. Hindi, sabi ni Jesus, kahit ako lang ang nagsasabi nito, totoo ang sinasabi ko kasi alam kung saan ako galing at kung saan ako pupunta. Pero hindi nyo alam kung saan ako galing at kung saan ako pupunta. Pero tayong mga nakakapakinig ng Word of God, tayong nakakapagbasa na ng salita ng Diyos, alam na natin. Diba? Matagal na natin itong alam na ang ating Panginoong Hesus ay anak ng kataas-taasang Diyos. Siya ay pinadala dito para maging ilaw ng mundo. At kasama niya ang Ama, saan man siya magpunta, at kung ano man yung kanyang sinasabi, ay galing mismo sa Ama na nagpadala sa kanya dito sa lupa, sa mundo. Hindi ba po? Yan po ay nalalaman na natin. At dito muli itong pinapaalala ng ating Panginoong Hesus na siya ang ilaw ng mundo. Sabi pa nga, ako ang ilaw ng mundo, magkakaroon ng ilaw ang buhay ng taong sumusunod sa akin at hindi na siya maglalakad sa dilim. Kung tayo ay sumusunod sa kanyang mga salita, sa kanyang mga tinuturo, hindi na tayo maglalakad sa dilim. Dahil kasama natin siya bilang ilaw ng ating mga buhay. Ibig sabihin, hindi na tayo maglalakad sa dilim, hindi na tayo malulungkot, hindi tayo mapapahamak, hindi tayo maghihirap dahil kasama natin siya. Although may mga dadaanan tayong mga ganyan habang tayo ay naglalakad, pero may ilaw tayo. Hindi na basta tayo madadapa, hindi na tayo basta matitiso, di ba po? Tayo po ay meron ng kasama sa ating buhay. Kaya makakaya natin ang anumang dadaanan natin sa ating buhay. Dahil may ilaw na tayo, kitang-kita na natin yung mga kalaban na yan, yung mga pagdadaanan natin, di ba po? Dahil kasama natin ang Panginoong Hesus. May ilaw na tayo. At sa tuwing maglalakad tayo, dahil kasama natin ang Panginoong Hesus, tayo ay nagliliwanag. No? Kung totoong isinasabuhay natin ang salita ng Diyos, kung talagang tinanggap na natin ang ating Panginoon bilang maging hari, Panginoon at personal nating tagapagligtas. Kung talagang inangkin natin, pinaniwalaan natin ang Panginoong Hesus ay bumaba sa lupa. Ibinigay ang kanyang buhay. Diba? Ipinako sa krus, namatay, inilibing, at pagdating ng pangatlong araw, muling binuhay ng kanyang Ama. Kung yan ang pinaniniwalaan mo, may kasama kang ilaw sa iyong buhay, mga kapatid. Mga kalaban na nandyan, mga temptation na nandyan, kakayanin na natin yan. Malalampasan natin yan. Matatapakan natin yan. Dahil kasama natin ang ating Diyos. Amen po. Dito, pinakita ng mga Pharisees talagang hindi sila naniniwala. Hindi talaga nila kinikilala ang Panginoong Hesus na anak ng kataas-taasang Diyos. Kaya kung ano-anong sinasabi sa Kanya. Pero tayong mga nakakapakinig na ng salita ng Diyos, diba, tayong mga nakakapagsimba na,
nakakapakinig na tayo linggo-linggo ng Word of God. Nagbabasa tayo everyday. Sigurado kayo din, may mga Bible study rin kayong inaatinan. So nakakapakinig na kayo palagi ng salita ng Diyos. Kaya marunong na tayo. Alam na natin yung katotohanan na ang Panginoong Hesus ay anak ng Diyos. Siya ang ating tagapagligtas. At noon nga, year 2000 ago, siya'y namatay at muling binuhay ng Ama sa langit. Di ba po? Alam na natin yan. At yan ay nasa puso na natin. Hindi na yan mawawala. At yan din ang dapat ibahagi natin sa ibang tao. Hindi tayo kagaya ng Pharisees na kahit alam na natin, hindi pa rin tayo naniniwala. Pero tayo, alam ko, naniniwala na tayo na ang ating Panginoong Hesus ang ating tagapagligtas. Siya ang ilaw ng ating mga buhay. Siya ang ilaw ng mundong to. Siya ang ilaw sa ating tahanan. Kaya maliwanag ang ating tahanan. Kaya masaya, masagana ang ating tahanan, ang ating pamilya. Di ba po? Ang ating buhay. Masaya. Masayang masaya tayo dahil God is with us. Di ba po? Kaya yan ang pangahawakan natin. Ano man yung pagdadaanan natin, alalahanin lang natin yung ilaw na nasa atin. Kaya lalakad tayo, nakasama natin ang ilaw. Kaya magiging maayos at matagumpay tayo. Kung ano man yung mga plano nating maayos, sa tingin natin na maganda para sa ating sarili, sa ating pamilya, ilalapit pa rin natin sa ating Diyos. Hihingi pa rin tayo ng tulong, ng protection, ng guidance, ng karunungan. Ask God kung tama ba yung ating plano. Di ba po? At pag ginawa natin yan, sigurado magtatagumpay po tayo. Kasi hindi nangiiwan ng Diyos. Hindi nagpapabaya ang Diyos. Tumutulong siya, nagagabay siya. Nagtuturo siya ng tamang daan. Sa ating lahat, lalong-lalo na sa mga taong nagtitiwala, umaasa sa Kanya ng buong puso at kaluluwa. Yung mga taong nagmamahal sa Kanya. At yung mga taong sumusunod sa Kanya. Yan ang ginagabayan, tinuturuan, pinoproteksyonan ng ating Diyos. At lalo-lalo na, pinapakinggan niya ng Diyos. Sa tuwing mananalangin ng mga taong yan, pinapakinggan yan ng ating Diyos. Amen po. So yan po yung ating sharing ngayon na napakaganda. Ulitin ko lang po. Sabi ng Panginoong Hesus, ako ang ilaw ng mundo. Magkakaroon ng ilaw ang buhay ng tao. Ang taong sumusunod sa akin at hindi na siya maglalakad sa dilim. At kanino to sinasabi? Sa iyo, sa inyo, sa atin. Kaya panghawakan natin ang salitang ito. Ang pangako ng Panginoong Hesus, kung sino man ang sumusunod sa Kanya, hindi na maglalakad sa dilim. Panghawakan mo na. Alam mo na kahit nasan ka, ano man ang ginagawa mo, kahit natutulog ka, may ilaw kang kasama. Amen po. Yan ang tinuturo po sa atin ng ating Panginoong Hesus sa atin. Ituro din natin ito, i-share din natin ito sa ating mga mahal sa buhay, sa ibang tao. Yung alam natin na mga taong talagang problemado, lungkot na lungkot, ang daming isipin, ang daming pangangailangan sa buhay. I-share natin ang salita ng ating Diyos para din magkaroon din sila ng ilaw sa kanilang mga buhay, para magkaroon din sila ng ilaw sa kanilang mga tahanan. Yung totoong ilaw na nanggagaling sa ating Panginoong Hesus para magliwanag yung kanilang tahanan, magliwanag yung kanilang mga mukha, yung kanilang mga buhay. At pag nakita ng ibang tao o kapitbahay, bakit parang naging maayos na sila, naging maaliwalas na, mukhang maliwanag na yung buhay nila. Dahil sumasa kanila na ang ating Panginoong Hesus. Kaya dapat tayo mag-share ang salita ng ating Diyos. At yung ating mga naririnig din, isasabuhay din natin ito upang patuloy ang ilaw na nasa atin at hindi na mawala magpakailanman. Amen and amen. At ulitin ko lang, yan po yung aking sharing ngayong umagang ito dito sa John chapter 8 verse 12, yung ating
ating pinagtuunan dito ng pansin at dinagdag natin yung mga sinabi ng mga Pharisees, yung mga panghuhusga sa Kanya, yung hindi paniniwala sa Kanya. Dahil hindi naman tayo ganun, hindi tayo kagaya ng Pharisees, dahil tayo ay naniniwala sa ating Panginoong Hesus na Siya ang ilaw ng ating buhay. Amen and amen. Salamat sa salita ng ating Diyos na ating napakinggan ngayong umagang ito. Salamat sa pagkausap na naman sa atin ng ating Diyos. Salamat. Kaya muli tayong mananalangin, muli natin ipagpapasalamat ang umagang ito na tayo po ay kinausap ng ating Diyos. Di ba mahal tayo ng ating Diyos? Kasi gusto niya tayong laging kausapin. Kaya bigyan natin siya ng oras araw-araw para tayo ay kanyang kausapin. At bibigyan niya rin tayo ng pagkakataon na tayo rin ay kumausap sa Kanya, humingi, magpasalamat sa Kanya. So tayo po ay muling mananalangin. Samahan niyo po ulit ako, ihanda niyo po ulit ang inyong mga puso. Magsalita po kayo at nakikinig po ang ating Diyos. Magsiyo po tayo. Yes, oh God. Hallelujah. Hallelujah. Ama, muli po kami nagpapasalamat at nagpupuri sa iyo dahil sa iyong kabutihan at pagmamahal sa amin. Muli mo pong pinapaalala sa amin na ang Panginoong Hesus ang aming ilaw, ang ilaw ng mundong ito, ang ilaw ng aming mga buhay, ang ilaw ng aming mga pamilya, Lord. Salamat po sa pagkakataong ipinagkaloob mo po sa amin para makinig, mag-aral, magbasa na naman ng iyong mga salita. Salamat po, Lord, sa reminder na to sa amin. I pray na itong reminder na to ay ma-share din namin sa aming mga mahal sa buhay at sa ibang tao. Bigyan mo po kami ng wisdom and knowledge, sipag at lakas na loob, Lord, upang makapag-share kami. Boldness ng iyong salita. In Jesus' name. Thank you, Father God, sa ilaw na binigay mo po sa amin sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesus. And I pray na dalhin namin lagi ang ilaw na ito saan man kami pupunta, sino man ang aming kausap. Ano man ang plano namin sa buhay, hawakan, bitbitin, isa puso, isa buhay namin ang ilaw na ito upang lagi kaming maging maayos at matagumpay. Sa pangalan ng Panginoong Hesus, maraming salamat po, Lord. Maraming salamat, Jesus. Maraming salamat, Holy Spirit. Salamat po sa iyong salita na nagbibigay ng pag-asa sa amin. Umaasa kami, Lord God, naniniwala sa iyong salita. Kaya ang buhay namin ngayon ay maliwanag na. In Jesus' name, turuan mo po kami, Lord God, na gumawa ng mabuti, ng maayos, ng tama at mamuhay ng matuwid na kagaya ng gusto mong gawin namin, Lord. Yan nawa ang aming magawa habang kami nabubuhay. Kaya, Lord, I pray na wag mo kaming pababayaan, niiiwanan, Lord. Pangako mo po yan. Yan nawa ang gawin mo po, Lord. Yan nawa ang bigay mo sa lahat ng taong nagtitiwala, umaasa sa iyo, Lord God. In Jesus' name. Lord, pagpalain mo po lahat ng mga tao. Bigyan mo po kami ng aming makakain everyday. Bigyan mo po ng pagkakakitaan, ng business, ng trabaho, ang mga tao, Lord God, na naghihirap. Bigyan mo po sila ng isang pagkakataon sa kanilang buhay. Yung una, yung makilala kanila. Yung magpuri sa iyo at magpasalamat sa iyo. Sumunod sa iyo. At bigyan ng pagkakataon na makapamuhay ng maayos at kasiyasiya, O Diyos. In Jesus' name. Salamat po, Lord. Salamat din sa pagbigay mo ng kalakasan sa aming lahat. Sa tuwing kami, Lord God, na malulungkot, manghihina, bigyan mo po kami ng kalakasan. Lord God, pagalingin mo rin po nawa ang mga taong may sakit at karamdaman. Bigyan ng pagkakataon na sila ay lumakas at makapagbalik loob sa iyo at makapaglingkod sa iyo, Lord. In Jesus' name. Ayusin mo po nawa, Lord, ang aming mga buhay. I pray pati ang aming bansang Pilipinas. Tulungan mo po, gabayan mo po, Lord, na maging maayos, masaya, at matagumpay, Lord. In Jesus' name. In Jesus' name. Salamat po muli, Lord, sa pagkakataon na binigay mo na kami po ay makalapit sa iyo para manalangin, makahingi at makapagpasalamat sa lahat ng biyayang binibigay mo everyday sa aming lahat. Thank you po, Lord.
Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Dahil magtatagumpay kami. Dahil bibigyan mo kami ng isang pagkakataon para maiayos namin ang aming mga buhay. Makapagbagong buhay. Makapagbalik loob sa iyo, Lord. At salamat sa pagpapatawad mo po sa lahat ng aming mga kasalanan. Salamat po. Salamat po. Salamat po. Muli, Lord, sa iyo ang kapurihan. Dahil ikaw ang Diyos na kataas-taasan na sumagot ng aming mga panalangin. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan, sinasamba ka namin sa matamis at makapangyarihan pangalan na aming Panginoong Hesus, na aming tagapagligtas. Lahat tayo ay magsabi ng Amen, Amen, and Amen po. Amen. Salamat sa ating Diyos. Napakabuti niya sa atin. Mahal niya talaga tayo lahat, mga kapatid. Magpatuloy lang tayo makinig at sumunod sa salita ng ating Diyos. Mamuhay ng matuwid, nakasama ang ating Panginoong Hesus. Salamat sa inyo sa patuloy niyong pakikinig ng aking sharing na to at ng salita ng ating Diyos. Salamat. God bless po sa inyong lahat at God bless po sa ating lahat.